May dala akong magandang balita para sa inyo lahat. Morning. Magsiupo kayo. Lumalawak na ang ating organisasyon. At hindi magtatagal, magkakaroon na tayo ng network sa abroad. Yan ay utang ko sa sipag, abilidad, at katapatan ninyong lahat. Gusto kong pagbutihin ninyo ang inyong serbisyo. Marunong akong magbayad ng utang na loob. Lalo na sa mga taong tapat sa akin. Ayokong inaargabyado. Gusto ko lahat nasisiyahan. Baka merong gusto magsalita sa inyo. O Lozano, anong sasabihin mo? Huwag niyo sanang mamasamayin ang sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan. Pero, boss, gusto ko nang tumiwalay sa organisasyon. 3 taon ako nagserbisyo bilang finance officer ng organisasyon. Hindi kaila sa inyo na ginawa ko yun kahit labag sa aking kalooban. Ganun pa man, nagserbisyo ako ng buong katapatan. Pero ngayon, gusto ko nang bumalik sa dati kong buhay. Ano? Nasisira na ba ang ulo mo, Martin? Binabaliwala mo na ang organisasyon. Baka nakakalimutan mo na ang sino man pumasok dito ay hindi na maaaring lumabas pa ng buhay. Masigalit niyo! Huwag ka magpapaputo. Maawa ka sa akin. May anak ako. Hindi ako lalaban. Sino ba pupunta natin? Doon natin si Sergeant Biggs. Sana. At tuda dito. O pare! Paring Noli. Kanina pa tayo hintay. Gusto tayo makausap ni Steve. Pare, balita ko. Nakabas ka ng isang sindikato kahapon.
Another recommendation for promotion na naman yan. Bigla may nakapag-tip sa akin eh. Sayang pare, di sana tayong dalawang magkasama. Dinala ko sa ospital yung inaanak mo, pare. Sinumpong na naman. Kamusta na siya? Ayun, na blood transfusion. Sabi nga ng doktor, kailangan daw 1 linggo ma-confine bago makarecover. Alam mo, pare, bugbog na ako sa gastos eh. Baka naman may maitutulong ako, sabihin mo lang. Hindi, ayos lang yun. Liga na, naghihintay na si Chief. Come in. Sir, Sir, Sit down. Guevara, kayong dalawa ni Dizon ang inasahin kong maghatid sa Maynila kay Martin Lozano. Nakabook na kayo bukas na umaga. Kunin nyo na lang ang plane ticket nyo kay Verata. Martin Lozano is willing to turn state witness. So I want you to enforce tight security measures. All departing passengers bound for Manila, flight A32, please proceed to gate 3 and board the aircraft. tayo na. All departing passengers bound for Manila, flight Pare, A32, teka lang. proceed to gate 3. Sandali lang kami sa Luzano. Oh, bakit? Mabuti pa kaya pare. Magbarko na lang tayo. Ano? Magbarko? Ba't nagbago isip mo? Kinakabahan kasi ako eh. Parang may mangyayaring hindi maganda. Ano ba pwedeng mangyari? Basta, masama ko tub ko eh. Tayo na. Pare, alam ba ni Chief yan? Baka masabon tayo. Sagot kita. Akong bahala. Tayo na. Lakad daw tayo sa Luzano. Taxi! Pare, ang tagal mo. May tinawagan na ako. Mr. Luzano, tayo na ho. Sandali lang ho. Dito pa naman sa Maynila, tatanga-tanga ka pa rin. Teniente Guevara. Ako nga. Sir. Kami ho na-assign para i-turn over nyo sa amin si Mr. Lozano. Sarge, pwede ba makita ang written order nyo? Wala kami written order.
Verbal instruction lang galing kay General. Pasensya na kayo mga kasama. May order kasi sa amin na kami mismo magdadala sa kanya sa headquarters. Sarento, hindi pala maraming tindid Bisayang pulis ito eh. Wala akong pakialam kung ano man ang order sa inyo. Sige, dalhin yan. Huwag kayong susunod. O Kabats, kung ano man ang may tutulong ko sa mga bata mo, di gagawin ko. Kung ano man ang development, tararating ko agad sa'yo. Salamat, Bats. Pwede bang makausap sandali si Guevara? Okay. Guevara, gusto ko makausap ng CEO mo. Sir? Guevara, ginalantyahan kita kay Major Moreno. Go on with the investigation. I want you to solve the case immediately. Nakataya ang pangalan nitong ating departamento. Yes, sir. Come in. Sir. What's up, Rosal? Sir, eto na yung progress report sa kaso ni Benjamin Chongco. Yan ang hinihintay ko. Dalhin mo to kay Captain Laurente, ha? Para siya mag-handle ito. Gusto ko na gawin yung top priority ang kaso ni Martin Lozano. Para malaman natin kung sinong nasa likod nito. Yes, sir. Ibarra, listen. I'm giving you a free hand in solving the case. But you have to keep me posted every now and then. Sir. Thank you, sir. Bay, kayo ba yung pulis Bisaya? Kami nga. Teniente Cortez. Lieutenant Guevara. Sergeant Dizon. Alam nyo, Bay, masyadong komplikado ang buhay dito sa Maynila. Mahihirapan kayo. Para hindi kayo magmukhang tanga, tutulungan ko kayo. Tutal may barkong paalis ngayon. Ikukuha ko kayong pases. Libre. Para makabalik kayo kaagad sa Cebu. Salamat, Bay. Hayaan mo. Kung ikaw naman ang mapunta ng Cebu, tutulungan din kita isakay. Kahit na huling biyahe. Pabalik ng Maynila. Hindi. Patungong sementeryo. Maluwag pa sa libingan, Bay. Boss. 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 Kumusta ka na, Martin? Boss, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo ako patayin. Anong gusto mong gawin ko sa'yo, Martin? Ang dami mo na yatang ichinuchu sa mga pulis. Wala, boss. Wala akong sinabi sa kanila. Pasensya ka na, Martin. Wala akong tiyagang makinig sa'yo. Kaibigan ko. Buti naman naalala mo pa ako. Ilang araw ka na pala dito. Ngayon ka lang nagpakita sa akin. Huwag mo sabing iniisip mo pa rin yung nangyari. Pwede ba? Pag nandito ka sa akin, ako lang isipin mo.
Oh, sa'yo na yung sukle. Salamat po. Sino ba dyan ang anak ng namatay? Siya rin nakaupo sa unahan. Sila yung mga pulis na nag-escort sa iyong ama. Teniente Guevara. Ako nga ho, ma'am. Mr. Joseph! Alam mo ba lahat ng pangarap niya para sa akin na gusto kong ihandog sa kanya sa aking pagbalik? Nawala lahat yon. Sa pagkamatay ni Papa, para na rin akong namatay. Kasalanan mo to! Kasalanan niyo to! Hayop ka! Hayop ka! Pinatay mo Papa ko! Hayop ka! Didemanda kita! Lumayas ka! Ikaw may kasalanan! Walang iya ka! Lumayas ka! Ayok! Walang iya! Boss, sila na nga yung kontak ko. Gusto ko muna makita yung epektos. Mr. Santiago, gusto raw ho munang makita ng boss ko ang epektos. Sabihin mo sa boss mo, kung gusto niyang makita ang epektos, gusto ko munang makita ang pera niya. Ganun ho ba? Boss, sigurista naman pala itong kausap ko eh. Gusto raw mo nang makita ang pera natin. Walang tiwala, ha? Gusto niyo makita ang pera? Ayan! Taputin niyo! Narito ang mga importanteng dokumentong naiwanan ng papa mo. Kasama na rito ang mga papeles ng lahat ng kanyang property, pati na rin ang kanyang mga bank account ay narito rin. Siya nga pala. Kabilin-bilin na niya sa akin na ibibigay ko lamang to sa'yo kapag may masamang nangyari sa kanya. Para saan ho tong susing to? Yan ang susi ng safety deposit box ng papa mo. At ikaw lang ang autorisadong magbukas noon. Thank you.
Teresa, anak. Ang susi ng safety deposit box ang siyang magbubukas ng isang lihim na matagal ko nang itinago sa iyo. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko. Sa kagustuhan kong mabigyan ka ng magandang buhay, nagkasala ako sa iyo at sa batas. Naging finance officer ako ng sindikato na ang pinakaulo ay si Simon Cuevas. Makapangyarihan sila dahil protektado sila ng ilang mga patataas na pinuno ng gobyerno. Umaabot hanggang Visayas at Mindanao ang kanilang operations. Ang disket na makukuha mo dito ay naglalaman ng kompletong financial records ng sindikato. Ilang beses ko na rin tinangkang magbalik sa normal na buhay. Pero nauunahan ako ng takot. Dahil alam ko, sa isang maling desisyon ko, buhay ko ang kapalit. Huwag kang magagalit sa akin, anak. Sana, maunawaan mo na ang lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Hindi ako pwede magalit sa'yo. Mahal na mahal kita. Attorney, Mr. Sano, kung talaga may ebidensya kayo laban kay Simon Cuevas, iwan nyo. Ipagkatiwala nyo sa akin at ako nang bahalang magsampa ng kaso laban sa kanya. Hindi ko pwedeng gawin yon. Kabilin-bilinan ng papa ko, hindi ko dapat ipagkatiwala yon kahit na kanino. Paano natin malulutas ang kaso nyo? Ayaw nyo makapagtulungan sa amin. Bakit pa kayo nagpunta rito? Major, pasensya na kayo. Ang totoo niyan ayaw na magpunta rito ng kliyente ko. Ako lang ang pumilit sa kanya. Major, posibleng si Simon Cuevas ang may kinalaman sa pagkamatay ng papa ko. Bakit hindi niyo siya arestuhin? Miss Lozano, hindi ko mo binigay mo ang pangalan ng isang tao, i-arestuhin namin nang wala sapat na ebidensya. Yun na nga ang isa ko pang kinatatakutan eh. Maaring alam natin kung sino ang kriminal. Pero dahil sa protektado siya, hindi niyo siya pwedeng galawin. Yan ang malaking problema ng aking departamento. Dahil lamang sa ilang masasamang pulis, nadadamay pati mga taong naglilingkod ng tapat sa kanilang tungkulin. Hindi niyo ako masisisi, Major. Hindi ba sa araw-araw ng mga balita, karamihan sa mga nasasangkot sa mga krimen ay ang mga pulis? Miss Lozano, nawawalan ka na yata ng respeto sa amin. Nagpunta ka rito para pag-usapan natin ang kaso ng papa mo, hindi ba? Hindi ako magtatagal dito sa Pilipinas. Ang hinihiling ko lang katarungan sa pagkamatay ng papa ko. Nasabi ko na sa inyo ang posibleng suspect. Kayo na ang bahala kung paano nyo maibabalik sa akin ang tiwala ko sa inyo. Major, pasensya na kayo kay Miss Susano. Siguro naman naintindihan niyo yung sitwasyon. Attorney, kumbisiin mo nga si Miss Lozano. Sabihin mong iwanan na kung anumang ebidensyang hawak nila nang matapos na ito. Susubukan ko, Major. Paalam na po. All right. May hawak pala silang ebidensya. Bakit hindi nila binigay sa inyo, sir? Iyan ang hindi ko maintindihan, Guevara. At isa pa, may balak sila na magdemanda laban sa'yo. Dahil naniniwala sila, nakasabwat ka ng mga taong umagaw kay Martin Lozano. Hindi ko pwedeng gawin yun, sir. May pangalan din akong pinangangalagaan. Alam ko. Kaya lang, ang pinagbabasihan nila bakit sa halip na sa aeroplano, sa barko mo'y sinakay? I don't understand that.
Nagbago ako ng plano, sir, para iligaw sila. Dahil alam kong alam ng sindikato ang lahat ng galaw ko. Ang hindi ko lang lubos na maisip kung paano nila nalaman ang plano. Samantalang kami lang dalawa ni Mulong nagkakaalaman. Sir, hindi kayo may kinalaman si Mulong dito. Hindi ko yata gusto ang tema ng pananalita mo. Pinagbibintangan mo ba ako? Paring Mulong, nang magbago ako ng desisyon na sa barko na tayo sumakay, wala akong ibang taong pinagsabihan nun. Ikaw lang ang nakakaalam. Tsaka, sino yung tinawagan mo sa telepono bago ka sumampa ng barko? Pati ba pagtawag ko sa telepono, pinapakilaman mo? Mabuti pa pare, huwag na tayo mag-usap. Total, kahit ano sabihin ko, hindi ka maniniwala. Kaya kung ano man nasa isip mo, yun na yun. Sandali lang pare, hindi pa tayo tapos mag-usap. Tapos na, Noli. Pati pag-kumpara natin, tapos na rin. Masyado ka sip-sip dahil sa kasubangan sa promotion. Sige! Bunutin mo! Para magkaroon ako ng dahilan para patayin ka! Pasensya ka na, pare. Masyado ako nadadala sa mga nangyayari sa atin, eh. Hindi tayo dapat umabot sa ganito. Nakakahiya kay Mare. Pati sa inaanak ko. Siya lang ang dahilan, pare, kung mga tao nagkaganito. Grabe ko. Sabot ako ng sindikato. Pare, hindi mo naman ako. Kailangan ko ng pera pambili ng gamot ni Jojo, ng inanak mo. Pare, wala na ako maisip na ibang paraan eh. Pambili lang ng dugo ng anak ko sa araw-araw. Wala pa sweldo ko. Pare, kaya ko lang naman nagawa yun. Dahil kahit pa paano gusto ko humabang buhay ng inaanak mo. Pare, alam ko, malaking kasalanan na gawa ko sa'yo. Tawarin mo ko, pare. Sana, naintindihan mo ko. Naintindihan kita, pare. At para mabayaran mo ang kasalanan mo, ituro mo sa akin kung sinong kumuha kay Martin Lozano. Pare. No, very recommended. Lalong bumibigat ang kaso mo ngayon. Sa halip na isa ay dalawa nang harapin mo. Sir, hindi akong pumatay kay Mulong. Alam ko. Pero paano natin patutunayan? Lumabas sa paraffin test positive, may body burns ka. At ang isa pa, walang naiwang slag sa katawan ni Dison. Kaya hindi malaman kung anong klaseng bala ang tumama sa kanya. Sir, kung may tiwala kayo sa akin, bigyan niyo ako ng pagkakataon na makalabas dito. Para naman mapatunayan ko na wala akong kasalanan. Alam ko sinetap lang ako ng mga sindikato. Sige. Guevara, hindi kita pababayaan. Ano yung nakuha? Sino yung nakakita? Tutulungan kita. Dinideny niya po eh. Makinig ka mabuti. Ganito ang gagawin natin. Yan na, Guevara.
Nasaan na si Major? Wala siya rito, Tenyente. Dami mo pa sinasabi! Ito ang Ilog Pasig. Ang dulo nito ay dagat na. O sige, umpisa mo na lumangoy para makarating ka kagad sa Cebu. O sige na. Pare-pareho naman tayong pulis eh. Kaya alam kong binabalak nyo. Sino bang may gustong magpapatay sa akin? Si Major ba? Marami ka pang satsat. Sige na! Rizal! Palalangin mo ang tao. Kahit gabing-gabi na. Kung sipunin yan. Tenyente, dog-it-dog na ba ngayon? Kayo eh. Sunod kasi kayo na sunod sa utos. Kahit mali. Kaya yan, sabit kayo. At akong testigo. Munti ka na ba yan, oh? Salamat, Bay. Buti na lang dumating ka. Ang hina kasi ng utak mo eh. Ganyan ba kayo talaga mga Bisaya? Isang salvage na lang eh, tatanga-tanga pa. Kayong mga Tagalog, talaga ba maraming traidor sa inyo? Bay, dilo ko Tagalog, may Kenny ini. Kabampangan. Oh. Dugong aso. Ano ba? Ang bilis mo naman sinilang. Ano ba? Nakikiliti ako dyan. Pare. Wait there! Beer! Wag ng beer, Major! Formalin na lang. Para hindi na kayong balsa mo yung lahat. Kung ikaw may gusto magpapatay sa akin, Major! Isa kang traitor! Hayop ka! Para kang unyango! Kung saan ka nakatikit, yun din ang kulay mo! Kumanda ka, Major! We have an order from the higher up. I want you to arrest Lieutenant Guevara at all cost. Get him. Dead or alive. Is that clear? Yes, sir. Okay, gentlemen. Carry on. Do you have any questions, Lieutenant? Hindi kasi sir ako naniniwala nagtangkang tumakas si Teniente Guevara. At hindi rin totoo may mga kasamaan siya na pumatay sa mga pulis na sinasabi niyo humahabol sa kanya. Bakit mo nasabi yan? Nandun kasi sir ako eh.
nang isasalvage nila Rosal si Teniente. At narinig ko rin na involved kayo. At kaya niya kayo binalikan para paghigantihan. Lieutenant, mabigat ang akusasyon mo. Paano mo patutunayan yan? Sa ngayon, sir, hindi ako magiging problema mo. Kung hindi si Teniente Guevara. At alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya kayo napapatay. Iba pala magalit ang mga Bisaya. Parang asong ulol. Paano, sir? Mag-ingat na lang kayo. Teniente, bababa na ho si Senyorita. Magpalamig ho muna kayo. Salamat ho. Josie, nakahanda na bang pagkain ng Senyorita? Opo. Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Kailangan ko tulong mo. Tulong? Ang kapal naman ng mukha mo. Matapos mo ipahamak ang papa ko, may gana ka pang magpakita sa akin. Gusto ko malutas ang kaso ng papa mo. Bakit? Nakukonsensya ka na rin ba sa mga kapabayaan mo noon? Kaya mo bang gampanan ang propesyon na pinasok mo? Saan ka ba nag-aral ng pagpupulis mo, ha? Huwag mo naman ako masyadong insultuhin. Wala akong tiwala sa'yo. Mabuti pa, umalis ka na! Teka muna, bakit ba wala ka tiwala sa akin? Pulis ako ah! Kaya nga wala akong tiwala sa'yo eh. Dahil pulis ka. Kahit nasa Amerika ako, alam ko ang sistema rito. Yung marurumi, basta may pera, pinalilinis ninyo. At bakit? Sino ba pumatay sa ama mo? Hindi ba't kapwa niya rin hoodlum? At sino yung hoodlum na sinasabi mo? Hindi ba kapwa mo rin pulis? Huwag mo naman lahatin. Pare-pareho kayo. Kung nagkasala man siya sa batas, dapat ang batas ang magparusa sa kanya. Malay ko, kung kasabot ka nila. Miss Lozano, hindi ako traidor katulad ng nasa isip mo. Sa tingin ko, habang tumatagal, lalong lumalabo ang kaso. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung sino ang pumatay sa papa ko. Ikaw na rin itong nagsabing naka-uniforme ang mga tumangay sa kanya. Natural lang na pagdudahan kita. Hindi mo ba naisip nang dahil sa pangyayaring yun, nawalan ako ng karangalan? Nawalan ka ng karangalan, nawalan ako ng ama. Kung ayaw mo makipagtulungan sa akin, wala akong magagawa. Pero hindi ako babalik ng Cebu hanggat hindi ko nahuli mga taong pumatay sa papa mo. Gawin mo, Teniente. Para naman pag alis ko, may magandang balita akong madadala sa Amerika. Pwede ba? Umalis ka na. Bakit mo ako pinatawag, Simon? Anong kailangan mo sa akin? Major, nabalitaan ko nangyari. Anong iniisip mo ngayon? Simon, nasa posisyon pa ako. At hindi ba din patunayan ang binibintang nila sa akin? Isa pa, hawak natin ang alas, ang pera, at ang kapangyarihan. Oh, come on, Simon. Magtiwala ka sa akin. Wala silang laban sa atin. Ipagkakatiwala ko muna sa'yo ang kaso ni Papa Attorney. Kung ano man ang balita, i-long distance mo lang sa akin sa Amerika agad. Bakit hindi mo muna hintayin matapos ang kaso bago ka umalis? Yun talaga ang plano ko. Kaya lang natatakot ako eh. Meron rin kasing ilang gabi nang may umaaligid na kotse dun sa harap ng bahay. Inaasahan ko, kahit na wala ako, hindi mo pababayaan ang kaso ni Papa. Maaasahan mo, Miss Susano. Salamat. Tigil mo! Sumama ka sa amin! Bitiwan niyo ako!
Anong ginagawa mo rito? Huwag ka na maraming tanong. Halika na! Mga pulis! Dito tayo! Magkano yan? 79 po. O sige, sa'yo na yan. Salamat to. Bakit bukas ang pinto? Aling Barbara? Emily? Aling Barbara, ano nangyari? May mga lalaki nagsipasok dito. Hinalugog nila lahat ng kwarto sa itaas. Parang may nahanap. Anong hinahanap nila? Nanggaling na dito si RC. At nagsumbong na parang bata. Ikaw, Gardo! Ganon din! Para kayong mga asong bahagang buntot na natakot sa pulis pataw lang yun! Boss, nabigla niya kami. Akala ko nadali namin siya sa isang buhos. Napilitan nga kami umatras eh. Dahil hindi namin malaman kung saan nanggagaling ang putok at kung saan siya nakaposisyon. Hindi dapat makaalis ng Pilipinas ang anak ni Martin. Hanggat hindi natin nakukuha ang pinagmamalaki niyang ebidensya laban sa atin. Boss, relax ka lang. Sa ngayon, pinapopostehan ko na ang posibleng puntahan ng dalawang yon. Hindi na makalalabas ng Maynila yon. Sige. Sumusobra ka na, Tiniente, ha? Baka akala mo, pwede kitang idemanda sa ginagawa mo. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Miss Lozano, kanina pa ako nagpipigil sa'yo, ha? Ha? Kanina ka pa nag-iskandalo. Kapag hindi ka tumigil, dudunggulin ko yung uso mo. Ano bang iniisip mong gawin sa akin? Ba't mo ako dinala rito? Dahil nasa panganib ang buhay mo. Kaya't sa ayaw mo at sa gusto, hindi kita ialis sa mga mata ko. Naiintindihan mo, Miss Lozano? Bakit ba? Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Isa pa, gusto ko makabayad ng atraso ko sa papa mo. Sa ngayon, di natin alam kung sinong kalaban natin. Pero sa tingin ko, yung mga taong mahabol sa atin, kumpirmadong may hinahanap sila. Anong hinahanap nila? Di ko alam. Pero sigurado ako may koneksyon yun sa nangyari sa papa mo. Ikaw, may alam ka bang dahilan kung bakit ka nalay nahabol? Wala. Wala akong alam. Hi, sweetheart. Sino siya? Walang hiya ka talaga? Sinasabi ko na nga ba pag wala ako dito kung ano-anong kalokohan ang ginagawa mo Hindi mo naiintindihan eh! Anong hindi naiintindihan? Sylvia, halika rito! Mali ang tingin mo! Ano ba? Bitiwan mo Makinig ka ako! sa akin! Ano ba? Ikaw pa naman tayo sa lalaki! Sylvia! Sylvia! Magpapaliwanag ako! Makinig ka muna sa akin! Ano ba? Walang hiya ka talaga! Sylvia! Anong kasabi? Tumigil ka rin! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sylvia, mali iniisip mo!
Anak siya ni Martin Lozano! Eh, ba't siya nandito? May mga taong gustong pumatay sa kanya. Pasensya ka na, Miss Lozano. Hindi lang nagkaintindihan. Ayusin mo yung babae mo, ha? And please get out of my life! Dito ka lang! Mag-uusap tayo! Miss Lozano! Hindi ka pwedeng umalis! Hindi mo ba naintindihan yung sinabi ko sa'yo kanina, ha? O baka naman gusto mo, tagalogin ko pa para maintindihan mo? Hindi ako kasing bobo na katulad ng iniisip mo, ha? What the hell did you think of me? Thinking of you? Ah, ganun! Eh, bakit ka sunod na sunod sa akin? O ano? Sige, umuwi ka na! Tiniente! Teka! Sandali! Oh! Bitawan mo nga ako! Malis ka na! Tama ako. Ano? May naiwan ka pa, ha? Salamat. Magpahinga ka na muna at medyo malayo pang biyahe natin. Pasahero kayo. May titignan lang ako, baka nandiyan yung kasama ko eh. Sige ho, sir. Isa yan sa mga taong umahabol sa atin. Tatalon tayo! Kapag hindi ka tumalon, mamamatay ka rito! Dito! Dali! Maliwanag na sa akin ngayon kung bakit ka nila hinahabol. Gusto nila makuha yung tape na yon para wala ka ebidensya laban sa kanila. Ang layo naman dito. Kailangan bang dito pa tayo pumunta para lang umiwas sa kanila? Mabuti na dito. Hindi na nila tayo masusundan. Eh, saan naman tayo titigil dito? May kakilala ka ba? Huwag ka mag-alala. May kamag-anakan ako dito. Oh, tayo na. Oh, dandahan lang, ha? Isa-isa.
mamansin, oh. Suplado, ah. May Hoy! isang babae. Dali lang. Ikaw ba si Noli? Pamangkin ni Aling Uching? Ha? Ako nga. Bakit? Plado ka! Hindi ka na nakakilala. Porke maganda tong kasama mo. Ha? Ha? Bay, ikaw naman ang may kasalanan eh. Tsaka talagang hindi kita namumukaan. Nagpalit ka kasi ng mukha eh. Saan mo ba hiniram to? Pamangkin ni Aling Uching yan. Ano nangyari dito? Kinursanada ako eh. Dito tayo sa bahay. Yan na lang. Yan na lang. Kunching! Kunching! Naku, Valentin, kung makasigaw ka naman para ka nawawala. Kasama ko sila Noli. Si Noli? Noli. Chang! Noli! Mano po, Chang? Kawang ka ng Diyos. Si Teresa ho. Girlfriend ko. Oh, mano ko, Chang? Kawang ka ng Diyos. O, halina kayo sa loob at nang makapagpahinga kayo. Oo, mabuti pa nga. Tara. Halik kayo tuloy. Pasok kayo. Upo, upo. Alam mo bang nakusunadahan ni Tomas si Noli sa pantalan? Buti na lang at nagawi ako ron. Lasing na naman siguro. Eh, mabait naman yun eh kapag hindi nakakainom eh. Kilala mo naman si Tomas Noli, di ba? Kaya nga siguro nagalit sa akin dahil hindi ko siya namukaan. Eh kasi, mahilig sa pahipi-hiping kulelat. Nay! Ay, andyan ang pinsan mo. Naku, Egay, bilisan mo at nandito Kuya Noli mo. Kuya! Ano? Kumusta na? Binata ka na. Oh, kayo na munang bahala dyan at maghahain ako ng makakain nyo, ha? Siya nga pala. Ate Teresa mo. Magandang hapon ho. Oh. Okay ka talagang pumili, Kuya. Oh, halika na. Kain na tayo. Mag-usap nga tayo, Noli. Hindi ko gusto yung ginagawa mo. Huwag ka maingay. Ano ba problema? Ano ba pag-uusapan natin? Bakit kailangan mo sabihin girlfriend mo ko? Wala sa usapan yun, ha? Alam ko, ginawa ko yun para hindi na sila magtanong ng kung ano-ano. Para wala nang problema. Ikaw wala. Ako meron. Isipin mo, lahat ng gagawin ko dito, kailangan ibabagay ko sa sinasabi mo relasyon. Paano sa oras ng pagtulog? Dito tayo sa isang kwarto? Magtatabi tayo sa isang kama? Eh, anong masama doon? Di, doon ka. Dito ako sa baba. Oh, may problema pa ba? Noli, halina kayo't nang makakain na. Kalimutan mo na yun. Halika na. Ha? Ano? Kunwari yan. Egay, Valentin, sabayan nyo na sila. Mukhang masarap ah. Noli, paborito mong lahat yung niluto ko. Oo nga ho eh. Oh, kain na. Mukhang masarap to, ah. Ano to? Bicol Express ang tawag dyan. Yan ang specialty namin dito, ate. Op. Teka, sanay ka bang kumain yan? Hindi, kaya nga titikman eh. Sige.
ka makatulog, ano? Anong pakialam mo? Yari ka pa. Oh, Bini, eto na po ang tubig nyo. Pwede na po kayo maligo. Okay. Kaya Conching, may bibilin na ako. Oh, sige. Kuching! Bakit ganun ang suot mo? Aba, Ang swerte talaga ni Kuya. Ito na, ito na. Pre, wag! Alam mo pare, kanina ka pa namin nihintay. Gusto ka sana namin makausap. Bakit? Tungkol sa nangyari sa pantalan, gusto sana namin humingi ng dispensa sa'yo eh. Pasensya ka na, Noli, ah. Naparami lang inom namin. Kala namin, di ka na nakakakilala eh. Pasensya ka na rin sa akin, Tomas. Talagang di kita nakilala eh. Nag-iba na kasi itsura mo eh. Siyempre, medyo sunod sa uso para di mapag-iwanan. Ayos ba itong forma ko? Ayos. Kaya sa susunod, huwag ka na ulit manghiram ng mukha. Ayos lang. Sige, salamat Noli ah. Sige. Tara. Ay, 60 yun. Tignan mo naman yung... Napakakinis. Ano ba yung suot mo? Bakit? Anong masama sa suot ko? Sa iyo walang masama. Pero sa ayos mong yan, pinagpipiyasan ka ng mga mata ng mga taga rito. Skandalo yung ginagawa mo. Anong skandalo? Nagagandahan sila sa akin, kaya nila ako tinitignan. Teresa, nasa baryo ka. Iba dito. Iba sa sibilisasyong kinagisnan mo. Hindi ka dapat naglalalabasan ng kaganyan, no? So what? Eh, mainit. Naiinitan ako. Teka nga muna. Bakit mo ba ako pinapakialaman, ha? Hindi sa pinakikailaman kita. Ha? Ayokong tingnan ka nila na parang mumura yung babae. Gusto ko, mataas ang tingin nila sa'yo. Tingnan mo yung ayos mo. Ayoko! 100 rounds na lang to eh. Tsaka 3 extra magazines. Kano yan? Para sa'yo pare, 3,000. Sige pare, kung may dadating pa mga bala o magasin, ireserba mo na kay Noli yun. Siya na rin ang bibili nun. Sige pare. Sige. Guy. Ha? Saan ka na naman pupunta? Lalabas lang ng sandali, Nay. Oh, umuwi ka na maaga ha. Huwag kang magpapahating gabi. Opo. Sige, Ate Teresa. Sige. Chakonching, sana po, huwag kayong magagalit sa mga pagsisinungaling namin sa inyo. Alam ko na yan, Teresa. Mula pa nang dumating kayo dito. At alam ko rin na si Noli may pakana. Paano ho ninyo nalaman? Sinabi ba sa inyo ni Noli? Ay, naku, Ineng. Sa edad ko ba namang ito eh, mapapaglakuan niyo pa ako. Papunta pa lang kayo doon, pabalik na ako. At tungkol naman doon sa Sylvia ang tinatanong mo sa akin kanina, siguro, mga 4 na beses na yung sinama ni Noli dito. Pero matagal na yon. Nung kasalukuyang nag-aaral pa si Noli sa Maynila. Karamihan ng mga naninirahan dito ay may mga baril. Dahil sa may pagkakataon, sinalakay na kami rito ng mga pirata. At yan ang pinaghahandaan namin rito. Anong mga klaseng baril meron kayo? Pareho tayong babae, Teresa. At nababasa ko ang nasa isip mo. Alam ko may pagtingin ka kay Noli. At alam ko rin na may pagtingin din siya sa'yo.
Wala ho akong masasabi tungkol sa bagay na yan. Dahil hanggang ngayon, wala pa kaming seryosong pag-uusap ni Noli tungkol sa nararamdaman namin para sa isa't isa. At isa pa, ayoko makasakit ng damdamin ng kapwa ko babae. Kilala ko si Noli. Dahil lahat ng problema niya, sinasabi niya sa akin. Kaya alam ko na si Sylvia, bahagi lang ng isang karanasan sa buhay niya. Ewan ko, nagugulan ho ako. Chakonching, maglalakad-lakad lang muna ako sa tabing dagat. Oh, gusto mo bang samahan kita? Wag na, gusto ko mapag-isa. Chong, kailangan pagandahan ko ang pagbabalik ko sa Maynila. At malaki may tutulong ng baril na pinahiram mo sa akin. Malaking grupo ang kalabang ko. May impluensya sila. Eh kung maaari, huwag mo na sabihin sa tiya Kunching mo, ang binabalak mo, mamatay pa sa nervyos yun eh. Halika na. Kunching! Kunching! Oh, saan ba kayo galing? Diyan lang kila paring Erning. Chang, si Teresa. Nasa tabing dagat. Mabuti pa sundan mo na. Bakit ka nandito? May problema ka ba? Maraming shokoy na lumalabas dito pagkagabi. At mahihilig yun sa mga magaganda. Baka matsyempuhan ka. Sinabi ko na kay Chakonching ang totoo, na wala tayong relasyon. Sinabi mo? Oo, dahil nahihirapan ako magpanggap at hindi ako sanay magsinungaling. At isa pa naisip ko, bakit ba ako sunod na sunod sa mga pinagagawa mo sa akin? Sino ka ba sa buhay ko? Tinanong ko na rin yan sa sarili ko. Sino ka rin ba sa buhay ko? Di naman kita kaano-ano ah. Pero bakit ko sinusubo ang sarili ko sa kamatayan ng dahil sa'yo? Huwag mo akong susumbatan. Dahil kahit na kailan, hindi kita inobliga na makialam sa buhay ko. Hindi nga. Pero alam kong ako ang sinisisi mo sa pagkamatay ng papa mo. Teresa, hindi ko hangad na saktan ka. Kapag naisip ko si Papa, naaawa ko sa kanya. Lalo na nung kinakausap niya ako sa tape. Pakiramdam ko, buhay pa siya. Nag-uusap lang kami. Nagsisisi. Sa akin niya hinihingi ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. At alam niya ang mangyayari sa kanya kapag tinalikuran niya ang sindikato. Kapalit ay buhay niya. Si Simong Cuevas ang sinasabi ng papa mo na nakasagupa ako sa Cebu. Sa susunod na paghaharap namin, sisiguruhin ko na siya. Nagkamali ako ng pagkakilala ko sa'yo. Gusto ko sanang ihingi ng paumanin yung mga nagawa ko sa'yo. Huwag ka sanang magalit sa akin. Kailan mo na hindi ako maaaring magalit sa'yo, Teresa. Kahit na ano pang gawin mo sa akin, alam kong darating ang oras na maintindihan mo lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Salamat.
Miss, huwag ka na mag-iskandalo. May nagpapaimbita lang sa'yo. Bitiwan niyo nga ako! Ano bang kailangan niyo sa akin, ha? Ano ba? Huwag ka nang pumalag! Ano bang kailangan mo sa akin? Ano bang kasalanan ko sa inyo, ha? Okay palang pumili ng babae si Teniente Guevara. Maganda na. Mabango pa. May itatanong lang ako sa'yo. Nasa si Teniente Guevara? Hindi ko At ang alam! babaeng kasama niya? Hindi ko alam! Wala akong alam! Nasa sila? Wala akong alam! Hindi mo alam? Hindi ko alam! Wag! Wag mo akong papatayin! Maawa ka sa akin! Ayaw mo magsalita? Nasaan? Nasa Naga siya. Sa Barrio Sabang, San Jose. May kamag-anak siya doon. Maawa ka sa akin. Wag mo akong patayin. Okay pala tong bata ni Teniente. Kung nagsalita ka ba kagad di hindi ka nasaktan. Halika. Tignan mo nangyari sa'yo. Kawawa ka naman. Nasaktan ka pa. Doon, boss! Teresa, dito ba kayo manananghali? Anong ulam ang gusto niyo Ulam yun. lutuin ko para sa inyo? Kayo na akong bahala. Nay, baguhin niyo naman yung luto niyo para medyo ganahan kami kumain, di ba, Tay? Ano naman para ganahan? Kahit na ano naman ang iyahin sa'yo, wala kang kupas Tumas! May mga pirata! Ano yun? Anong kaguluhan yun? Ulan! Ano nangyari? Mga pirata, sinasalaki tayo! Pinatol tayo ng mga pirata! Bala. Tara.
Mga animal! Jam! Ingay! Tayo na! Dali! Major! Sobra na talaga ang kasamaan mo! Binaboy mo na ang batas! Nagdamay ka pa ng mga taong walang kasalanan! Gibara! Magkarakusan lang kaya tayo. Sa ibong ka. Sa tao naman ako. Kaya babarilin na lamang kitang parang ibon. Kung gusto mo na sugal, Major, paglabanan na lang natin ang buhay natin dalawa. Husgaan na kita ngayon. Okay, wanna play like a dog and cat? Go ahead! Beat it! Ayun na.
May hinihintay ka pa ba? Wala. Siya nga pala. Salamat sa lahat ng tulong na ginawa mo sa akin. Kundi dahil sa'yo, hindi ako maabsuelto sa lahat ng kasong sinampas sa akin. Balang araw, makakabayad din ako ng utang na loob sa'yo. Wala yun, pare. Kalimutan mo na yon. Ang may papayo ko sa'yo sana, sa susunod, gamitan mo ng konting utang ang mga diskarte mo. Style mo bulok eh. Alam mo ba yon? Alam mo pare, kailangan magbago ka na rin ng style. Masyado kasing antipatiko ang dating mo eh. Pero okay ka pala. Okay ka. May Kenny. Departing Champion. passengers bound for Cebu, Oh, flight alis na 549. yata aeroplano. Please proceed to gate number Oh, 1 to board paano? your aircraft. Sa susunod nating Departing pagkikita. passengers bound Sige, for Cebu good and luck. flight 549, please proceed to gate number 1 to board your aircraft. Si Rolly! Andun, pasakay na ng aeroplano. Noni! Noni! Bakit ka sumunod? Akala ko ba pag-aaralan mo muna ang sarili mo na kung talaga mahal mo ko? Hindi na kailangang pag-aralan pa dahil alam ko na. Hindi pagtanaw ng utang na loob ang nararamdaman ko para sa'yo o kaya paghanga. Dahil hindi ko matiis na mawala ka sa akin kahit na sandali. Teka, kaya mo ba maging asawa ng isang pulis? Hindi pa ba sapat ang training na dinaanan ko? Mula ngayon, ano man ang maging buhay mo, kadamay mo ko. Dahil mahal kita. Ganon din ako sa'yo, Teresa. Kanina nga parang ayoko nang umalis eh. Dahil alam ko darating ka. O ngayon, nandito na ako. Paano? Para kitang gustong yakapin ng mahigpit.